Siya ay isa sa pinakamahusay na dumepensang point guard noong 90s era, ang binansagang The Glove sa NBA dahil sa kanyang defensive skills. Mapapahanga ka talaga sa player na ito mga idol, both offense and defense ay talagang maasahan siya ng koponan. Kaya naman pala ganun na lang din kahusay dumepensa ang kanyang anak na si GP2 dahil namana niya ito sa kanyang tatay. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng one-time NBA steals leader, 9-time NBA All-Star, 9-time NBA All-Defensive First Team, one-time Defensive Player of the Year at one-time NBA Champion. Wala na ngang iba kundi ang 6'4" point guard na si Gary Payton. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 1990 NBA draft nang pumasok sa liga ng NBA itong si Gary Payton. Siya ang second overall pick noon na pinili ng koponan ng Seattle Supersonics. Nakasama niya noon sa koponan ng 6'10" high flyer na si Shawn Kemp. Well, sa kanyang rookie pa lang mga idol ay binigyan agad ito ng pwesto sa starting 5 ng koponan. Naging maganda ang chemistry nilang dalawa ni Shawn Kemp. Showtime mga idol kapag magkasama ang duo na ito sa loob ng court, lalo na sa mga alley-oop pass ni Payton kay Shawn Kemp. Naging malaking tulong nga noon si Payton sa koponan ng Sonics, lalo na sa kanyang pag-facilitate ng bola na umaverage ng 6.4 assists per game. Inasahan din agad siya sa kanyang depensa na nagkaroon ng 2 steals per game. Well, sa kanyang rookie season sumakto naman sila sa 8 seed noon mga idol, kaya pasok pa din sila sa playoffs. Yun nga lang dahil nasa 8 seed sila ay harapin nila sa first round ng playoffs ang number 1 seed noon ng Portland Trail Blazers na pinamumunuan ng kanilang shooting guard na si Clyde Drexler. Well, pumalag naman ang Sonics sa kanilang bakbakan at kamuntikan pa nilang matalo ang Portland. Yun nga lang, kinapos pa din sila para makapag-advance sa semis. Pero 1992-93 season, sa kanyang pangatlong season sa liga ay naging top contender na ang kanilang koponan sa West. Pumwesto na sila noon sa 3rd seed na nag-record ng 55 wins and 27 losses. Syempre sa tulong yan ni Gary Payton mga idol, lumangat ng kanyang scoring stats noon sa 13.5 points per game at patuloy pa rin siyang inaasahan sa depensa na nagkaroon ng 2.2 steals per game. Mas lalong gumanda pa ang chemistry nila ni Shawn Kemp noon mga idol. At pagdating ng playoffs sa round 1 nang makaharap nila ang malakas na koponan ng Utah Jazz, ang duo na si Stockton at Malone ang kanilang kailangan pabagsakin. Hindi naman nasindak dito ang duo na si Kemp at Payton. Napakaganda ng kanilang naging bakbakan pero sa huli ay nanayig nga noon ng Seattle Supersonics. Sa semifinals naman nang nakaharap nila ang Houston Rockets, isang mabigat din na koponan na pinamumunuan naman ni Hakeem Olajuwon. Isa na naman dikdikan na laban mga idol dahil lumabot din ng Game 7 ang seri na ito, pero nakuha pa din ng Sonics noon ng panalo. Kaya naman sa kanyang pangatlong season sa liga ay makakalaro at nakapasok nga sila noon sa Western Conference Finals na nakaharap naman ang koponan ng Phoenix Suns na pinamumunuan ng kanilang best rebounder at scorer na si Charles Barkley. Isa na namang magandang bakbakan ang nangyari sa kanilang serye mga idol. Katunayan nagpalitan sila ng panalo hanggang makarating ng Game 7 ang serye, pero naubusan ng gasolina ang Sonics kaya hindi nga sila pinalad noon na makarating sa NBA Finals. Talon tayo sa 1995-96 season ang masasabi nating best season ni Gary Payton dahil sa season ito mga idol ng pag-arian na ng Sonics ang Western Conference. Sila ang pumwesto na noon sa number 1 seed with best record na 64 wins and 18 losses. Syempre malaking factor pa din dyan si Gary Payton na mas lalong umangat ang stats na umaverage ng 19.3 points per game at 7.5 assists per game. At sa season ito nang mas lalong pinamalas ni Payton ang kanyang defensive skills dahil pinangalanan siya sa season ito na NBA steals leader sa likod yan ng kanyang 3 steals per game. Hindi lang yan mga idol dahil siya din ang siyang tinanghal noon bilang defensive player of the year. Siya ang kauna-unahang point guard ng mga panahon na yon na mananalo ng DPOY Award sa NBA. Pero hindi pa natatapos yan mga idol dahil kung pinagarian nila ang regular season ay hindi rin sila pumayag na hindi maghari sa playoffs dahil sa pagkakataong ito ay tinaob nilang lahat ng kanilang mga nakabanggaan sa playoffs. Winalis pa ang Houston Rockets sa semifinals, walang nagawa si Olajuwon mga idol. At sa Western Conference Finals nang pataubin din nila noon ang pader din na koponan ng West ang Utah Jazz. Wala ding nagawa ang duo na sila Stockton at Malone sa ganda na nilaro ni Shawn Kemp at Payton. Kaya naman sa unang pagkakataon ng kanyang karera after 6 seasons ay sa wakas ay nakapasok at nakapaglaro si Payton sa NBA Finals upang sumubok na
na makakuha ng kanyang unang kampyonato, pero hindi naging madali ang kanilang planong pagsungkit ng kampyonato mga idol dahil kailangan nilang lumusot sa butas ng karayom para makuha ito. Dahil sa finals na ito ay makakaharap nila ang pader na koponan ng East, ang Chicago Bulls na pinamumunuan nila Dennis Rodman, Scottie Pippen at ang nag-iisang Michael Jordan. Well, alam naman natin kung gaano kalakas ang Bulls noon mga idol, kaya sa kanilang naging bakbakan ay kamuntikan nga mawalis ang Supersonics. First 3 games mga idol, 3-0 ang standing pero nakakuha ng panalo ang Sonics ng Game 4 at 5. Yun nga lang, sa Game 6 ay tuluyan na nga winakasan ng Bulls ang serye, kaya bigo itong si Shawn Kemp at Peyton na maiuwi noon ng kampyonato. 1997-98 season na magiwalay na ng landas itong si Shawn Kemp at Peyton. Na-trade noon si Kemp papuntang Cavaliers habang nanatili naman si Peyton sa Sonics, pero naging malaking kawalan nga itong si Shawn Kemp noon sa Sonics dahil nakapasok man sila sa playoffs ay hanggang semis lang ang inabot ng kanilang koponan. Well, tumagal pa ng 5 season itong si Peyton sa koponan ng Sonics na nagbabaka sakali na makasungkit pa ng kampyonato sa koponan ito. Ngunit sa loob ng 5 season pa niyang tinagal sa koponan mga idol ay hindi na siya nakaranas pa na makatawid sa semifinals ng playoffs. Well, sa pagsisimula ng 2002-2003 season ay nakapaglaro pa din naman si Peyton sa Sonics. Ngunit sa kalagitnaan ng season nang mapagdesisyonan na ng pamunuan ng Sonics na i-trade na itong si Peyton, kaya naman napunta siya noon sa koponan ng Milwaukee Bucks kapalit nila Ray Allen, Kevin Ollie at Ronald Murray. Sa 28 games na nilaro ni Peyton sa Bucks ay umaverage pa ito ng 20 points at 7.4 assists per game. Nakapasok naman sila sa playoffs pero mabigat agad ang kanilang nakaharap sa round 1 ng playoffs mga idol, ang koponan ng New Jersey Nets, kaya muli na namang nabigo itong si Gary Payton. Hindi naman nagtagal itong si Gary Payton sa Milwaukee Bucks mga idol dahil sa kanyang pagiging unrestricted free agent noon ay nagkaroon ito ng pagkakataon para makapili ng kanyang pupuntahang koponan. Kaya naman nakipagsanib pwersa ito sa mga superstar para makakuha na ng kampyonato. Siya ay pumirma noon sa koponan ng Los Angeles Lakers kasamang pumirma si Karl Malone. Sa mga panahon na yon mga idol ay kuha na ng Lakers ang 3-peat NBA champion sa pamumunuyan ng kanilang duo na si Kobe at Shaq. At sa pagpasok nila Malone at Peyton ay mas lalong lalakas ang kanilang koponan at posibleng makuha ang kanilang pang-apat na sunod na kampyonato. Kaya 2003-2004 nang mabuo na nga ang superstar lineup ng Lakers, well, naging maganda naman ang tinakbo ng kanilang regular season. Naasahan pa din naman si Peyton na umaverage pa rin ng 14.6 points per game at 5.5 assists per game. Sila ay pumesto noon sa second seed sa record na 56 wins and 26 losses, kaya pumasok sila sa playoffs. Sa mga oras na yon mga idol ay nakikita na ang liwanag ni Gary Payton na makakakuha na siya ng kampyonato sa kanyang karera dahil nga sa lakas ng kanilang roster. Kaya sa playoffs mga idol ay naging unbeatable sila. Sa round 1 pa lang nang nilampaso lang nila ang Houston Rockets. Sa semifinals naman ay hindi rin umubra ang solidong koponan ng San Antonio Spurs. At sa Western Conference Finals nang itaob lang nila ng walang kahirap-hirap ang Timberwolves. Kaya sa kanilang pagpasok sa NBA Finals ay abot kamay na ni Peyton ang kanyang magiging unang kampyonato. Ngunit hindi naging madali ang pagkuha nila mga idol dahil sa finals na ito nang makaharap nila ang koponan ng Detroit Pistons na sa panahon na yun ay isa ding solidong koponan sa East. Welang sanang magiging unang kampyonato ay naharangan pa ito ng Detroit Pistons. Guess what mga idol, dahil isang beses lang nanalo ang koponan ng Lakers sa kanilang serye ng finals. Kaya muli mga idol ay nabigo na naman itong si Gary Payton sa kanya sanang magiging unang kampyonato. Well, after nga ng kanilang pagkatalo ang siya namang pagkakabuwag ng roster ng Lakers noon. Na-trade si Shaquille O'Neal noon papuntang Miami Heat habang nagretiro na si Karl Malone, at na-trade din itong si Gary Payton papunta naman sa Boston Celtics. Kaya 2004-2005 season ay sa Boston Celtics nga naglaro itong si Gary Payton, pero sa mga panahon na yon mga idol ay mahina ang roster ng Boston at malapit-lapit na din ang pagtatapos ng karera nitong si Payton dahil 36 years old na siya sa paglalaro niya sa Boston. Umaverage pa din naman ito ng 11.3 points per game, mas mababa na ang kanyang output mga idol, kaya di sapat para makapasok man lang sa playoffs ang Boston noon. 2005-2006 season na mabigyan pa ng pagkakataon itong si Gary Payton na makapirma ng 1-year contract sa Miami Heat.
Dito ay nakasama niyang muli si Shaquille O'Neal, kasama din si Alonzo Mourning at ang young superstar noon na si Dwayne Wade. Muling nakakita ng pag-asa noon si Peyton mga idol na bago man lang siya magretiro ay makaranas man lang siya ng kampyonato. Well, hindi naman nabigo si Gary Payton dahil pumesto sa second seed ang Miami Heat noon. Hindi lang yan dahil sa playoffs ay naging unbeatable sila. Nilampaso nilang lahat ng kanilang mga nakaharap at sa Eastern Conference Finals nang pataubin din nila ang defending champion ng Detroit Pistons. Kaya muli nga nakalaro si Payton noon sa NBA Finals. Ito na ang kanyang matagal na hinihintay. Nakalaban nila sa finals na ito ang Dallas Mavericks. Well, sa first two games mga idol ay tinalo agad sila ng Dallas Mavericks. Medyo kinabahan si Gary Payton dito mga idol. Pero simula ng game 3 ay hindi na nga nila pinatikim pa ng panalo noon ng Dallas Mavericks. At sa wakas mga idol, after 16 years ng kanyang karera ay nakuha na din sa wakas ni Gary Payton ang kanyang kauna-unahang kampyonato sa kanyang karera. Well, 2006-2007 season na mabigyan pa ang 38 years old na si Payton ng isang taon pang kontrata ng Miami Heat. Sumubok pa ang koponan noon na kunin ng back-to-back champion pero nabigo sila nang walisin sila ng Chicago Bulls sa first round ng playoffs. Well, after nga ng kanilang pagkatalo noon sa Chicago Bulls ay official nang nagretiro itong si Gary Payton sa liga ng NBA. Tumagal ang kanyang karera ng 17 seasons sa edad na 38 years old. Taong 2013 na ma-induct naman itong si Gary Payton bilang Hall of Famer at nakasama din siya sa NBA 75th anniversary team. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ng best defender point guard na si Gary Payton sa liga ng NBA?